Spill, dabble, man, my eyes. JCOMD 6 na prison school. Sa 6 na ito sumusunod ang 5 teenage boys. Sino ang nag-iisang lalaking estudyante sa prestihiyosong? Lahat ng mga batang babae pribadong paaralan. Hakimitsu Academy. Ang pangunahing tauhan. Kiyoshi Fragino. Ay isang mahiyain at kinakabahan na bata. Na nagsisimula pa lang ng first year niya sa Hashimitsu. Sa kanyang unang araw, nakilala niya si Chio Kurihada. Isang masayahing babae na mahilig sa sumo wrestling. Kiyoshi ay nasasabik na gumawa ng ang kanyang unang babaeng kaibigan sa paaralan. At nangangakong dadalo sa sumo tournament kasama si Chio. Ang Akiyoshi ay bahagi ng isang grupo ng 5 lalaki. Kasama na dyan ang mga perwisyo niyang kaibigan. Kakito Shingo, Ander and Joe. Hatch sila ng plano na pasukin ang mga banyo ng mga babae. At mag-record ng mga lihim na video. Umaasa na makakita ng ilang aksyon. Gayunpaman ang kanilang plano backfires masama. Habang pilit na kinukuha ang kanyang nahulog na telepono sa ang banyo. Kiyoshi nakuha ng Underground Student Council o USC, isang shadow enforcement group sa school. Pinangunahan ni Pangulong Marie Kirihara at Vice Presidente Miko Shiraki. Isinailalim ng USC ang mga bata sa matinding corporal punishment. Pagbibigay ng sentensya sa kanila ng 1 buwang pagkakakulong sa isang school jail. Doon ang Bostimako. Inaabuso sila sa pamamagitan ng pisikal na disiplina at pagpapahiya. Sa kabila ng patuloy na pagmamalupit niya, nananatiling determinadong dumalo sa sumo match kay Chio. Nagagawa niyang makipagkaibigan sa isang sanggol. Uwak na dumadalaw sa kanya sa kulungan. Pero kapag nasaksihan niya ang USC Secretary Hana Midaricola, umiihi sa labas. Nahihiya na siya. At mas malakas ang pag-crackdown ng USC sa board sa Part 1. Tinakpan ko ang 5 batang lalaki. Pagkakulong sa kanilang school jail. At inabuso ng Underground Student Council. Matapos panandaliang makatakas si Kiyoshi. Bilangguan sa disguise upang pumunta sa isang petsa ng sumo sa Gyo. Siya ay nahuli at itinapon sa solitaryo pagkakakulong. Bilang karagdagang parusa. Pangungusap ng kanyang mga kaibigan ay pinalawig ng 1 pang buwan. LED ni Pangulong Madiko Dihada at Vice Presidente Mako Shidaki. Ang Underground Council ay nagbubuga ng isang scheme. Tinatawag na Destroy Testicles Operation o DTO. Para ma-frame ang mga boys para sa fake prison breaks. At mapatalsik pa. Mako manipulates ang masochistic Andre sa isang entablado upang makatakas sa pamamagitan ng paglalaro sa kanyang mga orgies. Nagbibigay din siya ng special privileges kay Shingo. Kaya magiging informant siya laban sa mga kaibigan niya. Kapag ang mga treasured ants ni Joe mapatay ng isa sa mga uwak ni Maria, nawawalan siya ng kontrol at pilit na inaatak ito. Para protektahan si Maria, Kiyoshi kinuha ang sisi at impels ang sarili sa isang sanga ng puno sa puwit. Mamaya muntik na naman umihi ang delirious na si Hana kay Kiyoshi. Sa nurse's office bago si Chio. Nagkataon na pumasok sa nagiging sanhi ng kaguluhan. May free alleged breakouts na nakapin sa kanila. Ang mga batang lalaki ay nakipagkita sa chairman tungkol sa kanilang pagpapaalis. Sa kabila ng pagsisikap ni Chio, wala siyang makitang proof ng DTO scheme para iligtas sila. 2 linggo na lang ang natitira sa mga boys. To expose the USC's conspiracy. At iwasang ma-kick out sa school. Pero may key evidence na binura. Pwede ba nila itong hilahin? Sa Part 2 ko tinakpan kung paano ang Underground Student Council. Pagpapalaya sa mga lalaki para sa peking prison break. Upang mapatalsik sila sa pamamagitan ng kanilang lihim. Mapupuksa ang operasyon ng testicles o DTO. 1 araw na lang ang natitira bago sila paalisin. Parang walang pag-asa ang mga boys. Pero nag-hatch si Gagato ng bold new plan. Upang masira sa opisina ng USC at mabawi ang isang tinanggal na email na maaaring patunayan ang kanilang pagsasabuatan. Matapos ang ilang close encounters na kinasasangkutan ni Hana at Mako,
Kiyoshi na mamahala upang sneak sa USC opisina. At ay unlock ang backdoor para makapasok si Chio. Sa huling araw umano, niloloko ng mga boys ang USC para habulin si Gakuto. Sino ba talaga si Joe in disguise? Pinapayagan nito si Chio. Nakasuot ng damit na Joe. Para makipagpalitan ng damit sa tunay na Gakuto. At pasukin siya sa USC office. Habang nalilibugan ang USC, Gakuto download ang espesyal na data recovery software. Nag-install siya kanina. At nakukuha ang tinanggal na DTO email evidence. Sa isang climactic showdown sa chairman's office, Gakuto iniharap ang incriminating email. Paglalantad sa underhanded tactics ng USC. Isang galit na Hana ang nagtangkang suntukin si Kiyoshi. Pero sa halip ay tinamaan si Marie. Nalubos na nagtatapat sa kanilang pakana. Salamat sa email evidence at sa pag-amin ni Murray. Ang mga lalaki ay nalinis ng lahat ng singil. At nakalaya sa bilangguan. Ang USC ay saka sisingilin ng paaralan sa itaas. Ground Student Council para sa kanilang abusadong pag-ugali. Na-concludes ito perverted comedy tungkol sa pagkakaibigan. Teamwork at panty.